Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin itong yung issue pa rin. So hindi pa rin matanggap ng mga ng mga kritiko ng mga Duterte, kritiko ni VP Sara yung pagtatalaga niya sa sarili niya bilang designated survivor. So marami pa rin kumbaga hindi natutuwa, hindi kumbinsido sa mga nangyayari ngayon. So, dito sinabi na rin ni BP Sara na hindi siya nagbibiro nung sinabi niya siya yung pagtatalaga niya sa sarili niya bilang designated survivor. So, panoorin natin tong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin ang video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitan to. Ilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro at hindi rin nagbabanta nang italaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang iyan si John Alawa. Dito sa Carmen National High School sa Cebu, dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang huling Brigada Eskwela Kick-Off bago i-turn over bukas ang posisyon bilang Education Secretary kay Senator Sani Angara. Usap-usapan man ang napipintong pagbaba niya sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Hindi pa rin siya nakaiwas sa tanong tungkol sa kontrobersyal niyang pahayag kaugnay sa pagiging designated survivor daw niya. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, paglilinaw ni VP Sara, hindi siya nagbibiro sa sinabi niya, pero hindi rin daw siya nagbabanta. Kung hindi pa rin daw yan magets ng iba, wala na raw siyang planong mag-explain. Tama naman, hindi naman kailangan mag-explain doon ni BP Sara. Unang-una, sino ba yung nagsabi nagbibiro siya? Wala naman, di ba? Wala nga siyang statement, sinabi niya na joke lang, prank lang, or kung ano man, di ba? Basta sinabi niya, dinedesignate niya yung sarili niya as a designated survivor. So, doon pa lang kasi sa ibig sabihin ng designated survivor, alam naman natin na wala namang batas talaga sa Pilipinas patungkol doon sa designated survivor. So sa US lang meron nun, pero sa US nga, 'di ba, hindi automatic na vice president yung uupo once na may mangyari sa presidente. So nag-a-assign po yung presidente mula sa kanyang gabinete na siya yung hahalili just in case may mangyari nga hindi nga maganda sa presidente. So wala namang batas na ganoon sa atin, pero sa atin dito sa batas natin, meron tayong line of succession. So sino ba yung susunod sa presidente once na may mangyaring hindi maganda or hindi na kaya magtrabaho ng presidente or mapatanggal siya through impeachment? Siyempre yung vice president. So after ng vice president, susunod yung Senate president, tapos yung Speaker of the House, and then yung pinakahuli, kung di ako nagkakamali, yung Supreme Court. So yun yung mga nasa line of succession. So kung titingnan mo naman, halos parehas lang din naman yung format ng Amerika at sa atin. Yung nga lang, magkaiba lang yung ano nila dahil ina-appoint ng presidente kung sino yung magiging designated survivor. Sa atin naman dito, line of succession. So, siyempre, kung titingnan mo, sino pa ba yung next in line? Vice President. So, sino ba yung Vice President natin? Si VP Sara. Kaya hindi siya atin na sona dahil, yun nga, what if nga na may mangyaring hindi maganda? Tulad nga, pinaka-example nga natin, paano kung may dumaang alien doon sa House of Representatives, sa batasan pamansa, kunin yung buong building ng House of Representatives. Diba? Tapos dalhin sabihin natin sa Mercury. Hindi Mercury talaga, sa Mercury. Yung planetang Mercury, mainit. So, parang doon dalhin, di ba? So, walang maiiwan dahil nandun yung Speaker of the House, nandun yung Senate President, andun yung mga senador, andun yung mga congressman, andun yung may mga, sabihin natin, baka nandun pa yung Supreme Court. So, walang maiiwan talaga. So, paano na mangyayari sa Pilipinas? So, kaya nag-decide si BP Sara siguro na hindi sumama o hindi pumunta sa SONA, hindi umattend doon. Baka nga ganun kasi may mangyari na dumaang alien. So, sino ba yung nagsabi na siya ay nagbibiro? Taga-kamara lang din naman nagsabi na nagbibiro lang daw si BP Sara. Kung di ako nagkakamali, Secretary General nila doon. Yun ang nagsabi na nagbibiro daw si BP Sara. So, wala namang statement si BP Sara na sinasabi niya nagbibiro lang siya.
Ngayon, yung sinasabi naman nila na nagbabanta raw si VP Sara dahil posible daw may mangyari tulad nung nangyari kay Donald Trump. So, yun, espekulasyon lang nila yun. Sila yung nagbigay ng kahulugan doon sa sinabi sa statement ni VP Sara sa pag-assign or pagde-designate niya sa sarili niya bilang designated survivor. So, sila lang nagbigay ng ng kahulugan or nagbigay sila ng ibang ibig sabihin na pwedeng may mangyari pa lang hindi maganda. So, parang ina-assume nila na may mangyayaring hindi maganda, kaya sinabi ni VP Sara yun. Ang tanong, si VP Sara ba nagsabi na may mangyayaring hindi maganda? Wala naman, 'di ba? Sila rin lang naman nagbigay. So, dapat tong mga media na to, ang tanungin kung sino yung mga nagsasabing nagbanta si VP Sara, sino yung nagsabing nagbibiro si VP Sara. Sila yung dapat kulitin nila. Hindi yung si VP Sara yung tatanungin kung ano ibig sabihin dun sa pagbibiro o pagbabanta ba yung sinabi niya. Kaya nga sabi ni VP Sara dito, hindi niya na kailangan magpaliwanag. 'Di ba? Kasi kahit ano pang sabihin niya, yun na inilabas na statement ng mga nakapaligid kay Marcos. So wala na tayong magagawa doon. Kailangan na paninindigan na nila yun, hindi na yung mababago. So mayroon man sabihin si VP Sara o wala, parehas lang din naman. So bakit pa siya mag-exert ng effort na magpaliwanag kung sa utak ng mga supporter o ng mga nakapaligid kay Marcos, ganun na. So, useless na. Dili ito siya joke. Dili po ito siya pang threats. I think many missed the points. So, hindi nila na-miss yung point, Madam BP. Talagang pinipilit nilang i-miss yung point. Dahil gusto nga nilang bigyan ka ng hindi magandang ng kahulugan para yung taong bayan magkaroon ng pagdududa or sakasakali man kung sakasakali man may mangyari pwedeng isisi pa kay VP Sara yung nangyari doon sa House of Representative. Pwede pa siyang pwede pa siyang sabihin natin pagbintangan dahil hindi siya umattend ng SONA, 'di ba? Yun yung mangyayari diyan. So, dapat rin yan, maging ready rin si VP Sara na may posibilidad na gano'n ang gawin. Pwedeng may gumawa na eksena, tapos ibibintang kay VP Sara dahil nga sa statement niya nga designated survivor at hindi niya pagkatindo sa SONA. So, pwedeng mangyari yun. So, dapat naka-ready dyan si VP Sara. Diba? Tayo naman na mag-isip ng gano'n. Dahil nga pinag-iisipan nila na hindi nagjo-joke o nagbabanta raw si VP Sara. So, balik rin naman natin. Isipin naman din natin paano may mangyaring hindi maganda dahil hindi pumunta si VP Sara, malamang siya yung pagbibintangan. 'Di ba? Malamang sa malamang ganoon ang mangyayari niyan. Kaya kailangan natin magbantay. So kailangan din natin obserbahan yung ginagawa ngayon ng Kongreso, yung ginagawa ng pamahalaan natin patungkol diyan sa gagawing SONA diyan sa 22 sa July. para sa ako, wala ka nagsasabot the first time. I don't think you deserve an explanation. Di gaya noong mga nagdaang SONA, hindi dadalo sa Lunes si VP Sara. Walang sinabi ang bise kung saan siya pupunta o anong gagawin niya. Pero heto lang ang sinabi niya. Karon lang ko nakakita og kanang ganing Vice President na ginapangita ang iyahang attendance sa tanan mga butang. Ito naman yun Ngayon lang naman tayo nakakita na hinahanap sa attendance yung Vice President. Unang-una, sino ba yung magsasalita doon? Presidente lang naman. So, ano magiging papel ng Vice President doon? Audience, tagapalakpak? Kung piling ni VP Sara, wala namang magandang sasabihin si Bongbong Marcos doon. So, ano pang dahilan? Bakit kailangan niya pang umattend doon? So, para siyang na papalakpak kahit against sa kanyang kalooban. Diba? Siyempre, ando lang yung madidismaya siya. At the same time, alam naman natin, teritoryo yan ni Tambi. Sabi nga nila, teritoryo doon ni Tambi yan. So, andyan yung mga maiingay na kahol ng kahol. So, hindi may iwasan na baka kahulin lang ng kahulin dito. Alam niyo naman, di ba, yung mga aspin, mahilig lang maingay lang ang magkakahol. Pero hindi naman kayang mangagat. Di ba? Baka nga kagatin pa sila ni VP Sara So, yun yung yung isa sa mga reason bakit hindi na kailangan umattend ni VP Sara. Sa ngayon, mas nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa mga iiwan niyang trabaho sa DepEd. Mamimiss daw niya ang mga katrabaho niya, lalo ang mga teacher. Bukas may nakaschedule na raw silang meeting ni incoming Education Secretary Sani Angara bago ang formal na turnover ng opisina niya.
Isa sa tatalakayin nila ang pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa DepEd, kasunod ng pagbibitiw din sa pwesto ng 5 matataas na opisyal ng kagawaran. Kung trabaho naman daw sa DepEd ang pag-uusapan, wala naman siyang kailangang ihabilin dahil kumpiyansa naman daw siya sa kakayahan, Senator Angara. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua. So dito may balita pa nga rito na mukhang nagbago pa yung isip nga rito ni BP Sara at manunood siya sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. So yan, sa mga naghahanap po kay BP Sara, naglabas na rin po siya ng statement na manunood po siya sa SONA ni Pangulong Marcos sa July 22. So tama na yung pag-iiyak nyo, andyan pa rin yung pagsuporta kahit paano ni BP Sara, manonood siya. Kung ano man yung marinig niya kay Bongbong Marcos, panonoorin niya sa July 22. Yung nga lang sa TV. Sa TV lang manonood si BP Sara. So yan po, asahan po natin sa susunod, etong sa darating na SONA kung talagang manonood si BP Sara. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.